Hello, magandang hapon. Martes ho, December 19. This is our daily episode 3108, 3109, and 3110. Kuha tayo ngayon dito ng tatlong baraha for the vibrations natin. So, magkakaroon ako ng live mamaya. Naway wag lang mag-brown out, di ba? Magla-live ako alas 8 ng gabi mamaya dito sa TikTok po. And prosperity, ayun, claim nyo na agad yan. Then share it to those people na kailangan din ng prosperous New Year. And perseverance, and pangatlo, protector. Ay, Diyos ko, dito na naman tayo. Okay, so, yung napapansin ninyo, bago ang daily episode, yung videos, yung video na pinakita ko doon, yung kukonti at iilan pa lang sa mga candles na ginagamit sa ritual. Pero hindi lahat nandiyan kasi yung iba kasi hindi allowed eh. So ngayon, dito muna tayo. Dito sa prosperity, para makamit mo ito, makamtan mo ito, no? Hayaan mo ng yung nakaraan, no, palampasin mo na, i-let go mo na, tanggapin mo yung pagbabago, yung mga opportunities na malapit sa iyo, no? At saka kasi meron kasi mga panahon, no, halimbawa, dito tayo sa paborito niyong topic sa pag-ibig, no? Kung meron kayong taong gustong balikan, no, nasa tingin nyo naman pwede nyo pang balikan, gawin nyo na habang may pagkakataon pa. Kung nakagawa man kayo ng kasalanan sa kanya noon, yun na lang siguro yung gagawin mo na kapag nagkita kayo, kapag pinuntahan mo, yun ang ihingi mo ng tawad sa kanya. Tapos, kalimutan mo yung nakaraan. No? Sabihin na natin, huwag nyo nang ungkatin pareho kung ano yung nangyari sa nakaraan. Ang mahalaga, no, nagkaharap kayo, nagkausap kayo, kung ano man yung kinahinatnan na pag-uusap ninyo, yun na yung tanggapin mo, di ba? Kasi hindi naman guaranteed na bigla-bigla kang mapapatawad, lalong-lalo na kung hindi ka man nang nagbigay sa kanya ng dahilan kung bakit hindi ka agad nakabalik, kung bakit hindi mo siya nakausap. May mga ganun eh. Andi dito yung perseverance, no? Ito yung isang pagpupursige mo sa sarili mo na ipaalam mo sa kanya para hindi naman maging unfair. At saka para na rin sa sarili mo na magkaroon ka rin ng katahimikan. Kasi yung mga tao na may mga taong pinaasa, sinaktan, no? May mga taong tinalikuran, iniwanan. Andi dito sila na stuck sa sarili nila. Na minsan hindi nila alam kung ano gagawin, no? Hindi nila alam kung ano nararamdaman mo, hindi nila alam kung mag-move on na ba sila ng buo, lubos, na wala ka or aantayin ka pa kasi wala kang abiso. So dito, sinasabi ngayon ni Universe, yung protector na ito, dalawa kasi. Kung yung mahal mo is mahal mo pa hanggang ngayon, protektahan mo. Yung pagpoprotekta na yun is ipaalam mo sa kanya yung mga dahilan na dapat niyang malaman bakit hindi pa kayo pwedeng mag-usap, bakit hindi pa kayo pwedeng magkita, bakit hindi pa kayo pwedeng magsama. Yun yung isang part ng protector. Kung ikaw naman sa punto na yung kalaban mo is ginagayuma mahal mo, kinukulam mahal mo, binabarang, eto din, ritual din yung kailangan mo. Kailangan mo rin magpa-protection spell or protection ritual upang maproteksyonan yung pagsasama ninyo, yung relasyon ninyo, may mga ganon. So, di ba? So, iba-iba yung buhay natin, iba-iba yung dahilan. Ganon din sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa kaklase mo. May mga importanteng tao kasi tayo sa buhay. Importanteng, kahit nyo yung mga hayop, di ba? May mga ganon eh. Ngayon, balikan natin, hindi kasi natin makukuha yung deserve natin na prosperity
unless na magkaroon tayo ng perseverance sa sarili natin, tsaka willpower na gawin natin ito at huwag tayong bumitaw, huwag tayong bumigay. So kung nakikita natin na yung taong sinaktan natin, tinalikuran natin, iniwanan natin, ay naka-move on sa tingin natin, kahit naka-move on na siya, tapos ikaw hindi pa, then you have to make it clear for yourself na harapin siya, lalong-lalo na kung ikaw yung taong nagkamali, ikaw yung taong nang iwan, ikaw yung taong nanakit, ikaw yung taong may kasalanan, 'di ba? So, para matanggal yung guilt sa sarili mo, kausapin mo siya, 'di ba? Hindi naman kabawasan sa pagkatao mo, ibaba mo yung pride mo, ibaba mo yung ego mo, para alam niya kung saan siya lulugar at alam niya kung may part 2, part 3, or wala na, 'di ba? Yung may mga ganun. Kasi kahit ikaw naman siguro sa posisyon niya, alam mo kung ano kasakit, kung ano kahirap. Siguro kasi ito kasi yung iba, matagal na nagsama. Yung iba naman maiksi lang pinagsamahan pero matindi. So hindi sukatan yung haba ng pagsasama. Kasi maraming nagsasama na matagal kung bibilangin mo, 'di ba? Pero hindi sila literal na magkasama kasi overseas yung iba naman nasa ibang province nagtatrabaho. So binibilang mo yung taon, but not the moment that you have been together. So meron kasing iba na nagsasama sila 24/7. Magkasama sila sa trabaho, magkasama sila sa bahay. So yun na yun. Yung ibig sabihin, ando doon yung solid na pagsasamahan nila, ando doon yung solid na foundation. So, kung ikaw yung tipo ng tao na na-realize mo na yung iniwanan mo, yun pala yung taong kulang sa buhay mo, magdesisyon ka. Kasi, never niyang malalaman at hindi rin niya alam kung paano ka ipaglaban kung di mo rin sasabihin. So, you have to protect that person para malaman din niya kung paano ka rin niya poprotektahan. That is the boundary of love. No? Sa pamilya, sa magkakapatid, siyempre ipaalam mo sa pamilya mo saan ka pupunta. Dahil kung sakali na hindi ka makauwi agad, alam ng pamilya mo kung saan ka susunduin. Ganon din sa mga kabarkada mo, co-teachers mo, katrabaho mo, no? Kung sasama ka sa mga tao na hindi mo masyadong kabisado, you have to let some other people know, especially sa buhay mo na may sasamahan akong ganito. Pero kung sa punto na nararamdaman mo na yung tao na yan hindi magaan sa'yo, kasi alam mo dito kasi sa prosperity, dito mo mararamdaman kung magaan yung dugo mo sa kanya or mabigat yung dugo mo sa tao na yan. So kung mabigat ang dugo mo sa tao na yan, you have to go home na lang, 'di ba? If ever na ito na may usaping pag-ibig, kung may nanliligaw sa'yo na hindi mo naman kayang tanggapin kasi may mahal mo pa yung taong nang iwan sa'yo, then tell that person na hindi ka pa ready sa ngayon. 'Di ba? At huwag mo rin siyang paasahin na baka makarecover ka kasi masasayang lang din yung effort niya, 'di ba? So ganun din 'yun. Kung ikaw yung taong nang iwan, let that person know na kailangan din niya na makaano sa buhay. Kailangan din niya maka-move on. All you have to do kung hindi ka talaga magkaroon ng katahimikan, kung namimiss mo yung tao, kung ano man yung nangyayari sa buhay mo, let that person know para alam din niya kung anong gagawin niya. At alam din niya yung boundary niya. Kasi pag hindi mo siya pinagsabihan, hindi mo siya kinausap, wala. Puro lang lahat assumption at hindi maganda yung ganon. Okay? So maraming salamat po. Proceed tayo sa special episode ngayong Martes, December 19. Thank you.